Dark and Light Side episode 165. Okay, this is September 28th, Saturday. The good and the best day for you to avail your full private reading, your rituals, your comeback spell. Yeah, not the spell, but the rituals itself. And for everything, okay? It is because dalawa yung buwan mamayang hating gabi. Hanggang November 25 po yan. So kung gusto nyo na ma-avail yung energy para matanggal ang kamalasan sa pera, sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, sa ibang tao, ipagawa nyo, 'di ba? Yun lang din naman yung mga ano doon natin eh. At ito naman yung mga barahan natin, no? Na kailangan nating ayusin dahil alamin natin kung saan manggagaling ang problema natin at kung ano ba ang solusyon na mangyayari. Okay? So dito, tignan muna natin ano ba yung mga pinanggalingan ng problema. Una, the hermit. Ay, nako. Pangalawa, the six of swords. And pangatlo, death. Okay. Literal kasi, yung death, ibig sabihin nun, dinidikta na niya, tumigil ka, no? Huwag kang umasa, move on ka na, mahalin mo sarili mo, ganun yun dapat. Tapos, yung hermit kasi is overthinking. Probably, pwede mo din sabihin yan, you go on a soul searching sa para bang masyado kang nag-a-assume, masyado kang nag-overthink, pero yun pala hindi mo namamalayan, nasisira na ang relasyon mo sa pamilya mo, sa mahal mo, sa katrabaho mo, sa mga kapatid mo, relatives mo, kaibigan mo, hanggang sa dumating sa punto na nag-transition ikaw. This is the Six of Swords. Na posible, lumipat ka ng relasyon, lumipat ka ng lugar, lumipat ka ng trabaho, lahat-lahat, no? Nangyayari doon. Sa lahat ng mga bagay na yon na ginawa mo, doon nang galing ang problema mo. Kasi may mga bagay na kapag nasa province ka, iisipin mo, pupunta ka ng syudad para uunlad ka. Pero dati, simple lang ang buhay, lahat napakaganda. Pero simple. Mataas ang pangarap mo, matayog ang pangarap mo, hindi lang sa sarili mo kundi sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa dumating siguro na umalis ka, lumipat ka, 'di ba? And doon nagsimula ang lahat ng problema na hindi ka sanay. Tignan natin dito kung anong mangyayari. Dapat, no? Dapat na mangyari. That is the Four of Wands. And then, the Ten of Swords and the Hangman. Okay, ito kasi yung umpisa is the Four of Wands. Kung naaalala nyo, this is a celebration, this is a happy family, that is a blessing from the universe. So, ibig sabihin, kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay, kapiling mo pamilya mo, masaya ka, magaan, kahit simple, magaan naman lahat. Lahat ng problema matatapos, which is the Ten of Swords. Talagang matatapos yan. Tapos, kung ito naman yung Hangman, meron kang mga hinihintay sa buhay mo. Ibig sabihin yan, hindi mo pa panahon. Hindi pa panahon para umunlad ka. Hindi pa panahon para makilala ka ng buong mundo. Hindi pa panahon para talikuran mo ang pamilya mo. Hindi pa panahon para iangat mo ang sarili mo. Kasi maraming paraan. Dito mo mararamdaman yon kung ano man yung mga bagay na nararanasan mo, kung ano man yung mga problema na binibigay sa'yo. Ibig sabihin, nandyan ka sa level na yan na kailangan mong i-fix muna lahat. Kailangan mo munang mag-heal bago ka mag-proceed sa next chapter. Kasi darating din sa punto yan patapos din, matatapos din. And then, everything na hinihintay mo, ibibigay sa'yo. Yun nga lang, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, at sa tamang tao. So, kung meron ka mang pinili, pinakasalan, na live-in, na tao, na hindi maganda ang kinahinatnan,
mararamdaman mo na siya ang dahilan. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na bumiyahe ka, lumipat ka ng trabaho, ng bahay, ng kung ano, and then you meet somebody else, and then yung tao na yon nagpapasaya sa'yo kahit walang ginagawa, gumagaan ang loob mo kahit simpleng ngiti lang. Yung mararamdaman mo yung aura ng tao. Na kapag itong taong ito kasama ko, ang gaan ng lahat. Kahit maraming problema, pero ang gaan at ang saya ko. Pero samantalang itong taong ito nakasama ko, kahit anong kayod, mabigat ang buhay ko. Kahit anong pagtitipid, mabigat. Kahit anong pagtitimpi ang gawin ko, sumasabog na parang bulkan ang bibig ko, ang puso ko, ang isipan ko, na hindi ka na makafocus, at dito na lumalabas yung punto na sasabihin mo sa death card. Kailangan mo muna magbago, mag-transition, kailangan mo munang unahin ang sarili mo bago ang ibang tao. Dito naman sinasabi, kung nasa punto ka or nasa bahagi ka ng mga mahal mo sa buhay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, dun ka muna. Alagaan mo muna sila sa kakayanan mo. Wag mong puwersahin ang mundo na maging mayaman ka. Wag mong puwersahin ang mundo na maging masaya ka kahit hindi pa panahon. So, kahit kung mapapansin nyo sa trabaho, kahit anong double time, triple time, kahit ilang sources of income ang gawin mo, hindi ka yayaman, napapagod ka lang. Dahil yung hinihintay mo, hindi pa para sa'yo. So, kapag prutas yan, hindi ka pahinog. 'Di ba? Ganon din yon. Kung diamante ka, ibig sabihin, it takes a lot of time for that charcoal, no? From raw material, para i-carve siya, para i-burn siya. At 'di ba, mararamdaman nyo yan, ang lakas ng apoy na binabaga para maging maganda ang isang diamante. Ganon din ang buhay ng tao. Maliban na lang kung dinaan kayo sa barang, kulam, sumpa, gayuma. Kung meron kayo niyan, ito ang araw na pinakamagandang umpisahan yung magparitual para matanggal yan. At pagpasok mamaya ng 29, dalawa yung moon na lalabas. And that is a good sign, a good energy, gamitin para gumaling ka, bumalik yung mahal mo sa buhay, bumalik yung blessings mo sa finances, sa negosyo, sa trabaho, lalong-lalo na kung nag-a-apply ka abroad. Okay? So, ito na yon. Kung gusto nyo magpa-reading, gusto nyo magpa-ritual, message lang po kayo. Maraming salamat po.